Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of it. There is no time and space between us. There is only this present moment. We're now on diary entry number 10, 15. I felt today how greatly a certain dying soul desired prayers. I prayed until I felt she had died. Oh, dying souls are in such great need of prayer. Oh, Jesus, inspire souls to pray often for the dying. Nadama ko ngayon kung gaano kalaki ang pagnanais ng isang namamatay na kaluluwa sa mga panalangin. Nagdasal ako hanggang sa maramdaman kong namatay na siya. O lubang kailangan ng naghihingalong mga kaluluwa ang panalangin. O Jesus, bigyan mo ng inspirasyon ng mga kaluluwa na manalangin ng madalas para sa mga naghihingalo. Jose is a living example of what prayers can do for the dying soul. That is why it is recommended to pray the chaplet at the bedside of a dying person. Yung panalangin mismo, yung Divine Mercy Chaplet, if prayed beside a dying person, liberates the soul. It liberates the soul. Pinalalaya ang kaluluwa mula sa kanyang pagkatali o pagkabilanggo sa kanyang physical na katawan. All of us are prisoners. Tayo ay lahat ay bilanggo. Ang ating piitan ay ang ating katawang lupa. Bakit tayo naging bilanggo? Samantalang malaya naman tayo sa mundo. In fact, we were given free will by the Lord, by God. Even with this free will, we are still prisoners. Tayo ay mga bilanggo, PDL, people deprived of liberty. Tayo ay mga PDL sa mundong ibabaw. Walang boses. Hindi masyado napakikinggan. Pero ibang klase ang pagiging bilanggo natin sapagkat sa pagiging bilanggo natin sa lupang ibabaw, sa mundong ibabaw, we were provided, binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng ating mga kailangan upang mabuhay. Nandyan ang pagkain, damit, no, all the basic necessities. In fact, we are enjoying these basic necessities in abundance, most of us, no? Most of us, nakakakain na higit sa 3 beses isang araw, may natitira pa. Most of us, maraming mga damit, samantalang ang dadamitan ay isang katawan lang. Most of us are living in a comfortable house. Natutulog tayo ng maayos sa gabi, nakahiga sa malambot na kama. No, yung iba sa atin may aircon. Napaka-comfortable. Ito lang isa sa mga bagay na ini-enjoy natin habang tayo nasa mundo. So, napakaganda pala na maging bilanggo dito sa mundong ito. And that is why most of our brothers and sisters are having difficulty leaving this earth. Hindi nila naiiwan agad-agad ang mundo. No? Halimbawa, pag may mamamatay tayong kakilala, iyak tayo nating mawala. Hindi natin naiisip na buti nga mamamatay na, pabalik na sa Panginoon. No, kasi bakit tayo umiiyak? Because we became attached to the soul. Meron na tayong attachment sa taong yan. Kaya, sa mga pasandaling yun na naghihingalo, ang ginagawa natin, iyak tayo ng iyak. Huwag mo kaming iwan. Niisip natin na pag namatay itong taong ito, wala na magmamahal sa atin, wala na mag-aasikaso sa atin. No? Yung mga bagay na ginagawa ng kaluluwang ito sa atin,
mawawala na sa atin. All the privileges we enjoy when this person is still living, mawawala sa atin. Halimbawa, magulang mo, no? Pag nawala yan, talagang ang sakit. And you'd say, Lord, wag mo munang kunin ang magulang ko. Why? Because we have become attached to our parents. Again, huwag tayo masyado maging attached sa kanila. When it is time to go, let them go. So that instead of asking the Lord, why do you have to take away my parent this early? Ang sabihin natin, anong kailangan natin gawin, Lord, para maging maayos ang pagpanaw ng aking magulang or kung sino man ang nasa proseso ng kamatayan. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa kaluluwang ito sa kabila. And at the process of transitioning, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya kasi humaharap na siya, ang kaluluwang ito ay humaharap na sa hukuman ng awa, the tribunal of mercy for the dying. Hindi yung tribunal of mercy for the living. No? So this is the final verdict. Ito yung ibibigay na yung huling husga or hatol sa kaluluwang ito. So dahil nasa huling nasa huling stage, it is very crucial because this will determine where this soul would go. If the soul has done a lot of negative things or a lot of bad things in his life, antindi ng kanyang pinagdaraanan at that moment. Yun palang makita niya in a flashback what that soul had done. Malulula na siya kasi maybe while that soul was still living, di niya naiisip na. Pero ito, this time face to face with the Lord of mercy. Face to face with the judge sa hukom na magpapataw ng kung anumang parusa ang naangkop, no? Because God is always exact. Laging eksakto yan. Up to the last centavo na utang, we will have to pay. Alam niya yan, calculated niya. Sabi nga, alam ng Diyos kung gaano kadami ang buhok sa ating ulo. So when that person is in that stage, isipin niyo na po, ang kailangan ng kaluluwang ito ay panalangin. Panalangin at panalangin. If we will not pray for that person, sino ang gagabay sa kanya? Sino ang magtatanggol sa kanya? Kailangan ng kaluluwa ng mga abogado, lalong-lalo na kung napakarami nitong pagkakasala. Kailangan ng abogado sapagkat kailangan niyang maging malaya to make sure that when that soul moves on to the next chapter of his life, nandun siya sa tamang daan. Pupunta siya sa tamang daan. Hindi siya malilito, hindi siya maliligaw. Kasi baka malamang dahil hindi siya familiar doon sa lugar na yon. Lord, nasan dito ang liwanag? Baka hanap siya ng hanap ng liwanag, hindi niya makita. That is why our prayers, especially the Divine Mercy Chaplet, magbibigay ng liwanag sa kaluluwang ito na nasa proseso. Yung panalangin mismo natin, maghahatid ng liwanag. So makikita niya, ay ayun ang liwanag. Why? Because we are continuously praying for that soul. When we pray the Divine Mercy Chaplet, mayroong liwanag na nakikreate. And that light is a portal to the next life. Ito yung daanan papunta sa kabila. There is no other portal. Isa lang ang portal na mayroon para sa namamayapa. Ito na yun. Kapag hindi siya nakatuwid, hindi siya nakapasok sa portal. So imagine niyo yung isang movie. No? Ganon. Sa movie may makikreate na oblong. No?
na nagliliwanag, yun yung portal. Kailangan ng kaluluwang pumasok doon agad kasi mawawala na rin siya. May oras ang mga bagay, quote-unquote sa oras, ano? So, kailangan yung magmadali. And our prayers would bring the desired light that that soul needs at that very moment. Hindi na siya mag-aatubili. Kasi pag pumasok siya doon, di ba alam mo yung papasok ka sa pinto, hindi mo alam kung ano nandun nasa loob, kung ano na meron doon. Nakatakot, di ba? Pero hindi magdadalawang isip ang kaluluwa yan kapag nakita yung portal na yon na nagliliwanag because of our Divine Mercy Chaplet. Alam niya na pag pumasok siya doon, papasok siya sa kawalang hanggan. Subalit hindi iyon isang patubong patungo sa kawalang hanggan ng pagpapakasakit, kundi ito ay isang daan patungo sa panghabang buhay, everlasting life with the Lord. Doon ang daan patungo at pabalik sa kanyang karyan. May mga link yan, ano? Parang network of highways yan. Pumasok ka doon, maraming tatawiran, no? May mga network na dadaanan ba? All roads lead to one, iisa lang ang hahantungan ng lahat ng kalsada kahit saan ka pumunta, kahit saan ka tumungo. Ganoon. It's a maze, but then, yung maze na yan, alam natin na hindi tayo ililigaw ng Panginoon. Especially when we assist the dying during that last moment, no? Again, let's make this one in praying for the soul, no? One of our things that we do every day. Kung hindi mo kayo makapag 3 a.m., make sure that you pray for one soul every day, kahit isang soul lang. Pangalanan mo man ang kaluluwang yan o hindi, just offer one chaplet for that soul. No, di mo alam. Sabihin mo lang, I offer this chaplet for the liberation of the soul, or make it plural, of the souls in purgatory. May isang patutunguhan yan. At kung ang intention mo para sa isang kaluluwa na namayapa na at nakapunta na sa Panginoon, nakalayan, no? Your prayer will not be wasted because it will go directly to the next person in line. No? Kung sino yung susunod na taong nasa linya, yun makakatanggap ng iyong panalangin. Hindi masasayang gaano makapuyat ang inabot, no? Mo dahil sa paglalamay at pagsisigurto na mapagdasalang kaluluwang yan, hindi po yan lahat masasayang. Everything will be used, no? Magagamit ang lahat ng ating panalangin.